Kaya naman po pala mga kababayan, merong nangyaring kaldagan yung mga gumagano na sexing babae. Ano po, doon sa prayer rally kahit hindi tugma. Ito pala ang dahilan mga bossing. So, nag-ikot-ikot tayo sa iba't ibang mga vlog mga kababayan at nadaanan natin yung vlog, no, ni Mr. Mike Abe mga kababayan. So kasi sabi ko, simula pa lang, sabi ko parang hindi tugma yung show ni Willie doon sa prayer rally. Syempre alam nyo na po, ang aasahan natin doon sa mga prayer rally o yung mga vigil-vigil o yung candlelight, kumbaga, seryoso. Ano po, at makajos yung mga maririnig nating mga salita at yung kanilang mga gagawin. Hindi sasama doon sa mga medyo mga mga pa sexy kasi para po sa atin lalong-lalo na tayong mga Pilipino sagrado katoliko is kumbaga tukso ang tawag natin diyan mga kababayan, ano, lalo na yung medyo ganun lang ang suot at yung maiikli mga bossing. So kaya pala may pakaldag mga kababayan, may nakapagbulong na sa 2025 po pala, maaari o posible at baka, no, tumakbo itong si Willie Revillame, no? Win, no? Sa pagka-senado. Kayo po, tatanungin din namin po kayo dito sa ating channel, mga kababayan, sa tingin niyo po ba pag tumakbo si Willie sa dadating na 2025 sa pagkasenador makukuha niya ang puso ng sambayan ng Pilipino? Ako, ang masasabi ko diyan, posible, ano? Dahil kumbaga, madami sa ating mga kababayan na kapag kumuha nung kanilang ibinoboto o pag ang kati ng ilong ko, kailangan ko na yata maligo. Kapag kumuha o pagka bumoto sila, binabase po nila doon sa, eto kasi nagbibigay ng tulong, eto kasi nagbibigay ng mga papremyo. Doon po nila binabase mga kababayan, which is hindi din po ubra yung mga ganong pagbabasehan nung kung sino yung iyong iboboto. So, sa kabilang banda naman po, mga kababayan, sabi ko sa isip-isip ko, baka hindi din, no? Dahil lalo ngayon, ang nangyayari, etong kabi-kabila nilang mga prayer rally, etong kabi-kabila nilang pagbatikos sa administrasyon nang wala silang sapat na ebidensya, yung kumbaga, parang din, no? Parang style Maharlika, laway-laway lang. Biruin mo, si dating Pangulong Duterte, ano sinabi? Nasa watchlist yung si PBBM ng PIDEA. Ilang oras lang ang makaraan sabi ng PIDEA, wala pong katotohanan yung sinasabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala sa watchlist. Tapos, pagkatapos sa Davao nangyari yun Sumunod naman itong sa Cebu, parang saludo naman kay PBBM. Kaya sabi ko, nako, ang taong bayan mukhang nararamdaman nila, Nararamdaman nila na yung una, tinatry nila kung kakagat ang taong bayan doon sa kanilang batikos. Pag kumagat, tuloy-tuloy, binatikos sila. Niresbakan sila ng taong bayan. Kaya ngayon, suporta naman, no? Ako po, mga kababayan, talagang todo-todo po ang suporta ko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Medyo naano lang talaga ako, ito lang nung mga medyo nagsinungaling siya, no? Na nasa watchlist daw si PBBM. Tapos ngayon sabi ko, kailangan na magpahinga ni Tatay Digong, mga bossing, no? Kaya naiisip ko na lang siguro may mga tao na nasa likod nito, pinipwersa na lang, pinipilit na lang siyang humarap diyan sa entablado para lang masabi na may mga kalokohan ng ating gobyerno. So mabalik po tayo kay Willie, mga kababayan.
malamang sa alamang is hindi tangkilikin to ng taong bayan kung sakali man na tumakbo to sa pagkasenador. Dahil lalo sa panahon ngayon, alam na nila, no, ng mga kababayan natin na hindi sapat yung pabigay-bigay ng jacket, hindi sapat yung 10,000, 10,000, no, upang maging isang senador. Kailangan sa Senado matalino ka. Kailangan sa Senado mahusay ka o marunong kang gumawa ng batas. Hindi pwede yung 10,000, no, yung mga ganyan. Which is, alam naman po natin kung bakit sila nagpapamigay ng mga premyo, mga kababayan. Syempre, the more na magpamigay ka ng premyo, mas madaming manonood. So, negosyo din po yan, mga bossing. Na pag wala kang masyadong mga papremyo, walang masyadong tumatangkilik. So, parang, eto puhunan namin sa mga papremyo, ito yung makukuha namin sa mga views. So, ganun lang din po, no? Ayaw ko namang sabihin na parang poverty porn, pero dikit sa ganun, mga kababayan. Kumbaga parang, eto, bigyan ka na ng premyo kasi ganito, masaya, para maging masaya ka dahil salat sa kahirapan, no? Salat sa buhay. Pero in return naman po, yung mga views, yung mga nanonood, yung mga sponsor nila, mas malaki naman po yung nakukuha nila, mga kababayan. Kaya alam din po ng taong bayan niya na hindi pala uubra si Willie kung sakali na tumakbo ng pagka-senador. Tsaka yung style na ganyan, yung tipo bang dadaanin mo sa kanta, dadaanin mo sa pasayaw-sayaw ang taong bayan para manalo sa pagkasenador. Medyo lumulubog na po yung ganyang estilo. Ngayon, ang tao, kailangan mailatag mo yung mismo mong plataforma, no? Maipaliwanag mo sa taong bayan yung mismong plataforma. Hindi yung, sige, sayawan natin ng hanggang budots na lang yon, no? Budots, yun na siguro yung last. Pero itong darating na eleksyon, sasayaw mo ng mga palkaldag-kaldag. Sa tingin ko, wala. Tagilid po, mga kababayan. At makakadagdag pa po dyan, yung pangalan niya, nahihilera po, no? Nasasama doon sa mga Duterte. Which is nakita naman po natin, no, na ang taong bayan ay nagagalit ngayon sa mga Duterte. Makita mo yung comment section, talagang dinudumog sila. Kayo nga nagsimula ng mga ganito, ganyan. Sinimulan nyo sa pagje-jet ski, sinimulan nyo doon sa 3 to 6 months na war on drugs. Tapos ngayon, yung bigas na 20 pesos, minamadali ninyo. So, yun. Tingin ko, kung manalo man, mga nasa top 11, o sabihin na natin 10, 11, or 12. Pero hindi na magagaya yan yung kagaya kay Binoy na nasa top 1. Malabo na po. Lalo ngayon, no? Medyo dismayado ang taong bayan kay Binoy.